kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina mga kapatid, sa banal na misang ito, pinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Naway sa ating pagdarasal, pagtitimpi sa ating makasalanang pagnanais, maging daan ng ating paglalapit sa Diyos, maging mas makamukha niya. 3 bagay ang makakapukaw sa atensyon ng Diyos. Una, ang ating pananampalataya. Pangalawa, ay ang ating pagpapakumbaba. Pero pangatlo, ang ating pagsasakripisyo o pag-aayuno. Mga kapatid, may himala, may pagpapala, at may bendisyon. Pag pinipili natin unahin ang Diyos kaysa sa unahin nating punuin ang ating mga tiyan, ang pangangailangan ng ating pangangatawan. Hilingin muli natin na tulungan tayo ng Diyos na makita natin ang buong lakas at buhay natin ay siya lamang. Sa mga pagkakataon na dahil sa ating mga pagkakasala tayo ay lumayo sa Diyos, hilingin natin ang kanyang awa para minsan pa tayo ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang sa pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap na may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y
patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa ahing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista. At ang wika, malimit kaming mag-ayuno at gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Noong ginawa tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng katawan. Para gumalaw ang katawan na ito, ano pong kailangan natin? Kailangan nating ng lakas, enerhiya. Pero ang tanong, paano ka magkakaroon ng lakas ng pangangatawan? Kailangan mo ng pagkain. Food is the source of the energy of this body. Kaya nga, pag gutom ka, ito'y isang senyales na nagkukulang ka na ng lakas. Natural lang po yan. Pag tayo ay nagugutom, kailangan nating kumain. Sa pagkain, yan ang magpapalakas sa atin. Kaya nga po, huwag niyong pagsisisihan pag kayo ay gumagastos para sa pagkain. Wala pong masama na inuuna mo ang pagkain. Amen? Ang masama, inuuna mo yung hindi naman talaga kailangan ng iyong pangangatawan. At marami po, isang kasalanan nila yan. Inuuna yung forma kahit na gutom sila. Inuuna yung bisyo kahit na nanghihina na sila. Inuuna yung lakwatsa para makita lang, mapagmalaki na sila'y nakabakasyon. Pero kung meron tayong isang priority, ay yung pagkain dahil kailangan niya ng iyong pangangatawan. Pero yan po ang tanong. Kung kailangan ng katawan natin ang pagkain para tayo'y lumakas, bakit tayo inaanyayahan na mag-ayuno o magpakagutom? Sa Biblia, nag-aayuno po ang mga tao dahil sa dalawang dahilan. Una, para po sa pagdarasal ay mabigyan mo ng mas malalim na pansin ang Diyos. Tingnan niyo po, pagbusog kayo, di ba inaantok kayo? Kapag walang laman, medyo mas alisto ka, mas magaan ang iyong pangangatawan. Kapag nag-aayuno tayo, inaalis po natin ang balakid para maranasan natin lalo ang Diyos sa ating buhay. Pero pangalawang dahilan, bakit nag-aayuno ang mga tao sa Biblia? Ito po ay tanda ng kalungkutan at pagsisisi. Di ba pag namatayan ka, hindi ka makakain? O kaya pag iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo, kahit na masarap ang pagkain sa harapan mo, wala kang ganang kumain. Kapag nagkasala tayo, tandaan natin na namamatay paunti-unti ang ating kaluluwa. Kapag gumagawa tayo ng pagkakamali, tayo ay lumalayo sa Diyos na pinagmumulan ng ating buhay at ng lakas. Di ba isang dahilan ito para maging malungkot tayo? Pero kung nahulog ka na sa tukso at nagpapatuloy ka sa pagkakasala, tapos kain ka pa rin ng kain, anong ibig sabihin nito? Na hindi ka apektado, na masaya ka pa rin, na malayo ka sa Diyos. Kaya nga napakahalaga ng pag-iwas natin sa pagkain dahil ito ay nagiging tanda ng ating pagsisisi at pagiging malungkot sa ating mga nagagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating mga kapwa. At utos din po ito ng ating Panginoon na tayo ay mag-ayuno. Sabi nga niya, hindi makakapag-ayuno kapag kasama mo ang lalaking kinakasal. Anong ibig sabihin niya doon? Na pag wala na ang ating Panginoon, tayo pa rin ay ine-expect, inaasahan na magsakripisyo at mag-ayuno. The question is not about if we should fast, but the question is when should we fast? Alam po natin na ang pag-aayuno ay kasama sa 3 utos at gawain sa panahon ng Kwaresma. Ang tawag po natin dyan ay the 3 pillars of Lent. Ano ang 3 gawain sa panahon ng Kwaresma? Ang pagdarasal, ang pagkakawanggawa, at pag-aayuno. We pray, we give alms, and we fast so that we can become closer to God. At alam po natin, sa 3
utos na ito, ang pinakamahirap gawin ay ang pag-aayuno. Hindi po ba? Bakit napakahirap ang mag-fasting? Well, una po, dahil natural sa atin ang kumain. Binigyan tayo ng katawan ng Diyos, kailangan natin palakasin ang katawan na ito. Hindi mo dapat pabayaan ang pinagkaloob na katawan at buhay ng Diyos sa iyo. Kapag hindi ka kumain, mamamatay ka. Amen? Pero pangalawa, mahirap mag-fasting, mag-ayuno. Kasi naging ugali na natin, naging parte na ng ating kultura, ng ating buhay, ang pagkain. Eating has become our lifestyle. Hilig po natin ang kumain. Lalong-lalo na po kung kayo ay pupunta dito sa Pampanga, the culinary capital of the Philippines. Ang hirap pong mag-diet dahil kahit saan ka tumingin, merong masarap na pagkainan. At kung wala naman pong pagkainan, marami pong mababait na tao dito sa Pampanga na magpapakain sa inyo. Marunong at masarap pong magluto ang mga Kapampangan. Hindi lang po yun. Mababait po ang mga Kapampangan. Kahit na hindi po kayo kakilala, papapasukin po kayo sa kanilang mga tahanan. Bubusugin po kayo. At pag nakita po nila na hindi nyo inuubos yung pagkain na hinahanda nila sa inyo, magagalit po sila. Because food is also an expression of our love. Kami lang nga po mga pare, pag kami ay nakikipagbisita, hinahanda lahat na masasarap na pagkain. Ito po ay tanda ng respeto at pagmamahal ng mga tao sa pare. Bilang isang representante ng Panginoon, binibigay lahat ng pinakamalalaking sugpo, pinakamasarap na parte ng lechon, pinapakain ng sisig, crispy pata. Kaya alam niyo po, kami mga pari dito sa Pampanga, maaga kaming namamatay. Hindi namin ba alam kung talagang mahal kami o talagang paunti-unti lang kaming pinapatay? Mahirap pong mag-ayuno pag ikaw ay nakapaikot ng pagkain, ng pinagkakainan at ng mga taong gustong magbusog at magpakain sa iyo. Pero kahit na mahirap, bakit ba natin kailangan gawin ang pag-aayuno? Even if it is very difficult to fast, we should do it. What is the reason? First, there is a physical benefit in fasting. Maganda po sa ating pangangatawan ang pag-aayuno. Lumalakas po ang inyong katawan pag kayo ay nagfa-fasting. Pero bago po kayo mag-fasting, linawin po natin. May 3 klase ng pag-aayuno sa Biblia. Pwede po kayong pumili sa kung ano ang klase ng pag-aayuno o fasting na inyong gagawin. Ang una po yung tinatawag nilang the standard fasting. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon for 40 days doon sa disyerto. Hindi siya kumain ng pagkain pero uminom siya ng tubig. Ang tawag po dito ay water fasting din. But the second kind of fasting is what we call partial fasting. Ito naman po yung ginawa ni Propeta Daniel at ng mga kasamahan niya nung sila ay sinusubukan ng hari. Ang kinain lang po nila ay gulay at tubig. Partial fasting. Yung pangatlo ay yung total fasting. Talagang wala. Pagkain, tubig, magtiis ka, wala ka dapat pinapasok sa iyong katawan. Yan naman po ang ginawa ni Moises at ni San Pablo. Posible po yan. Kaya nga po, huwag niyo po sasabihin na imposible ang pag-aayuno. Posible po. Pwede nating gawin. Ang tanong lang, anong klase ng pag-aayuno ang gagawin mo? At ayon po sa pag-aaral, yung mga taong nag-aayuno o nagpa-fasting, may pagbabago pong maganda na nangyayari sa kanilang pangangatawan. Bumababa po ang kanilang cholesterol. Nawawala po yung kanilang mataas na uric acid. Bumababa po ang kanilang presyon. Nagno-normalize po ang kanilang blood sugar. At meron din pong instances na kung saan may taong may cancer, gumaling sa kanyang cancer. Kaya po sikat na sikat ngayon yung tinatawag nilang intermittent fasting. So physically, fasting can help you. Malaking tulong po sa inyong overall health. Gagaling kayo sa inyong mga sakit kung kayo po ay mag-aayuno. May napakaganda pong eksperimento ginawa po nila, isang pag-aaral sa Brown University sa ibang bansa. Kumuha po sila ng 2 daga. Yung isang daga, palaging pinapakain po ng kinakain natin. Mga dilata, processed food, araw-araw pinapakain.
3 times, full meal, meron pa pong mga merienda in between. Yung pangalawang daga, pinagfa-fasting. Puro natural pong pagkain ang pinapakain sa kanya. Once a day lang po pinapakain. Pagkatapos po ng 1 buwan, kinuha yung 2 daga, tinesting, sinubukan. Pinalangoy po sa isang swimming pool. Pero nilagyan po sa gitna isang island na pwede nilang languyan, puntahan, para hindi sila malunod doon sa swimming pool. Alam niyo po kung anong nalaman nila? Alam niyo po kung anong nakita nila? Yung daga na nagfa-fasting at kumakain ng natural na pagkain. In 5 seconds, alam niya ang kanyang gagawin para hindi siya malunod. Napakabilis po niyang lumangoy, nakarating po siya doon sa island, doon sa nilagay nilang platform. Pero nabigla sila dito sa isang daga na palagi nilang pinapakain, hindi nagfa-fasting. Nung nilagay na po sa tubig, nagpaikot-ikot po ito sa swimming pool. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Nalilito po siya, naguguluhan siya. At ano po ang nakita nila dito? Na dahil sa kanyang palaging pagkain, lalong-lalo na po, tumaas yung kanyang sugar. Naka-apekto po ito, hindi lang sa kanyang pangangatawan, kung hindi sa kanyang kaisipan. Pag-isipan niyo po yun. Yung iyong pagkabusog, yung iyong palaging pagkain, hindi yan nakakatulong sa iyo. Nakakasira sa ating kaisipan ang sobrang kabusugan. Tinatanong ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, bakit hindi kayo palaging nag-aayuno? Nag-aayuno naman ang Panginoon at ang kanyang mga alagad. Hindi lang palagi nakamuka ng gusto ng mga Pariseo. So it is good to fast. It has a physical benefit for our bodies, most especially for your mind. Kung kayo po ay naguguluhan, nalilito, meron kang problema, naghahanap ka ng sagot, bakit hindi nyo po subukan? Ang mag-ayuno, mag-fast, wag muna kayong kakain ng mga matataba, lalong-lalo na nakakataas ng inyong sugar at dagdagan nyo ang inyong pag-aayuno sa pagdarasal. Makikita nyo po magkakaroon ng milagro sa inyong buhay. Kung merong epekto sa ating pag-iisip ang sobrang kabusugan, meron din pong epekto ito sa ating kaluluwa, sa ating kalooban. Kaya nga ang tao, magulo ang kanyang isip, ang kanyang puso, nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Busog na sa mga material na bagay dito sa mundo. Sa pamamagitan po ng pag-aayuno, inaalis natin ang balakid para tayo ay maging mas malapit sa Diyos. Kung ang sobrang kabusugan ay may epekto sa ating kaisipan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ganon din ang epekto sa kaluluwa ng tao. Pag sobra na siyang busog sa mga bagay ng mundong ito, hindi niya alam kung paano siya lalapit sa Diyos. Malilito siya, maliligaw din siya ng daan at hindi siya makakauwi sa langit. Maaaring ang iba, sasabihin po nila, Father, mahirap na kami. Wala kaming pera, marami kaming utang, di na nga kami makakain. Magfa-fasting pa ba kami? Ang sagot po dyan, merong ibang pag-aayuno na hinahanap ang Diyos sa atin. Oo, hindi ka na kumakain, pero ano sinasabi ng unang pagbasa? Tingnan nyo ang inyong pag-uugali. Ano ang pag-aayuno na hinahanap ng Diyos? Ang pagbabago ng ating pag-uugali. Ang gustong makita ng Diyos sa atin ay isang pagkatao puno ng hustisya, puno ng malasakit sa mga nahihirapan. Kahit na nahihirapan ka, mabait ka, matulungin ka, hindi ka nanloloko ng tao. Yan ang pag-aayuno na hinahanap ng Diyos. At tandaan niyo po, pag ikaw ay nagdarasal at nag-aayuno, ikaw ay makakagawa ng milagro sa iyong buhay. Hindi ko po alam kung naalala niyo yung kwento tungkol sa ating Panginoon. Dumating ang kanyang mga alagad. Nagpapatulong sa kanya, Panginoon, pinapaalis namin ang isang masamang espiritu na sumanib sa isang tao. Kahit na anong gawin namin, ayaw umalis. At ang ating Panginoon, agad niya napaalis yung masamang espiritu doon sa tao. Tinatanong nila, paano niyo po napaalis? Bakit kami? Dasal na kami ng dasal. Sinasabi namin ang pangalan mo dito sa masamang espiritong ito, ayaw umalis. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Mapapaalis nyo lang ang masamang espiritong ito sa pamamagitan ng dasal at pag-aayuno. This time, you can only expel the evil spirit through prayer and fasting. Kaya nga po,
Pag meron kang problema, nananatili na ayaw umalis, pag meron kang pagsubok na hindi ka makahanap ng sagot nung kailangan mong gawin, magdasal ka at mag-ayuno. Yan man ay isang tao na gusto mong magbago, yan man ay problema mo sa iyong utang, nahihirapan ka financially, yan man sa iyong career, sa iyong trabaho, yan man ay sa iyong pangangatawan, may sakit ka, yan man ay paghihirap, may problema sa inyong pamilya, sa inyong relasyon. Gusto mong magkaroon ng pagbabago, ng milagro, do not only pray, do not only believe in God, but start by fasting. Subukan mo na bawasan ang pagkain, subukan mo na alisin ang nagiging hadlang na iyong paglapit sa Diyos. At maging gutom ka sa Panginoon. That is what true fasting is. Ginugutom mo ang iyong katawan dahil sinasabi mo, Panginoon, ikaw lang ang magbubusog sa akin. Ano ang totoong pag-aayuno? Ito ay gutom sa pagtupad sa kagustuhan ng Diyos. Ang pag-aayuno ay pagiging gutom dahil gusto mong maranasan ang Diyos. Tandaan niyo po ito. Pag ginugutom mo ang sarili mo dahil gusto mong makasama ang Diyos at gusto mong gawin ang kanyang kagustuhan, yan ang napapansin ng Diyos dito sa mundo. You attract God's attention when you fast, when you hunger for Him, when you hunger to do His will. Wala pong masama sa pagkain. Ang masama ay yung pagkain na lang ang iyong hinahanap. Wala pong masama sa pagkakaroon ng kayamanan dito sa mundo. Ang masama ay pag nakakalimutan mo na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa mga kayamanan ng mundong ito. Ito po yung ating ipagdasal, mga kapatid. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo akong magutom para sa iyo. Dahil alam ko, sa iyo lamang magkakaroon ng milagro at pagpapala sa aking buhay. Amen. Tumayo po tayo. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hinihiling natin sa Panginoon ang palakasin tayo sa pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pagkaloob mo sa amin ng lakas upang mailaan namin ang aming mga sarili na namumuhay ayon sa Espiritong mananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa iyo, Ama,
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin ang aming ginanap sa 40 araw sa paghahandang bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran, tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para magbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinanggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung hindi po mahalaga ang pag-aayuno, hindi dapat ito ginawa ng ating Panginoon. May dahilan na kahit ang ating Panginoong Diyos, si Jesus, ay nag-ayuno. Tandaan niyo, pagkatapos ng kanyang pag-aayuno, siya ay tinukso ng demonyo. Pero pagkatapos niyang nilabanan ang demonyo, dumating ang mga anghel para siya ay pakainin, para siya ay tulungan. Kaya, kung gusto niyo din na makatanggap ng tulong at pagpupuno galing sa anghel ng Panginoon, ng Diyos, bakit hindi natin subukan tayong lahat na mag-ayuno? Kahit bawat Biyernes, tayo po ay umiwas sa karne, sacrifice one meal within the day. At hintayin niyo po ang pagpapala na darating na galing sa Diyos. So if you want a breakthrough in your life, try fasting. If you want to receive a miracle in your life, do not only pray, do not only trust God, but show your love through your fasting and sacrifice. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.